Hello, good day guys. Pag-uusapan natin ngayon ay ID. So, ipapakita ko yung lumang video ko kasi may mga ID ako na dati hindi ko pa nakuha. Nung sinut ko yung video na yon, iuuna ko na muna siya tapos mamaya ko. Question. Mga IDs, problema ba talaga sa mga transgender? Pag-uusapan natin niya, pag-apply ng mga government IDs at saka yung mga pagkakataon na nagkaroon ako ng problema sa mga IDs na yan. So, gusto ko lang iuna na para matawag na transgender ang isang tao, hindi kailangan gumawa ng kahit ano. Kasi identity naman yan, hindi mo naman kailangan magpa-opera, mag-hormones para masabing transgender ka. Okay? So, yun guys. Bago lahat ng to, physical changes na nangyari sa katawan ko. Sa IDs, wala akong naging problema. Hindi ko na maalala kung kailan, pero may punto na kinailangan ko mag-claim sa LBC ng isang item. Basta yung phone na binigay sa akin yun, galing pa Macau. So, yun. So, siyempre, pinakita ko yung ID ko, yung voters ID ko. Kinuha ko pa yun, hindi ko alam, 18 ba ako nun? Basta matagal na. So, ayaw maniwala nung ate na ako yun. Pinakita ko dyan yung school ID ko. Which is wrong move kasi mas lalong di siya naniwala. Tapos, so, tinanong niya pa yung kasama niyang kung, ano ba, ewan ko, basta tinanong niya siguro kung nagmamatch ba, magkamukha ba. So, hindi rin na-convince na ako talaga yun. Doon ko na-realize na ibang-iba na talaga yung itsura ko noon sa puntong nagpunta ako sa LBC na yun. So, syempre, kailangan ko i-claim yung item ko. So, ginawa ko, kumuha ko ng bagong ID sa school. Nakuha ko yung item ko sa LBC. Hindi ko yung pinlano, pero ewan ko, napilitan ako mag-come out kasi iniisip ko na hindi ko makukuha yung item ko. So, police ID wala naman problema yung pagkuha ko kasi nag-OJT naman ako sa police station. So, yun. Ito sa NBI. Di online muna, di ba? Tapos, pumunta ako sa opisina para sa picture or possibly maklaim ko na. So, doon tinanong ako, siguro dinouble check lang kung female. Tapos sinabi ko, opo. So, nagkaroon pa rin ng pagtataka kasi, yun nga, tsura, tapos female nga. Tapos, so may hit. Tapos, the next time na bumalik ako, nakuha ko naman yung NBI ko. So, sa Pampanga yun. Tapos, yung barangay ID ko naman sa Sandigan Bayan, Quezon City ko nakuha kasi tumira kami doon kina auntie namin. Tapos, doon din ako naghanap ng trabaho. Nung kumukuha kami ng barangay ID, napansin din nila na female. Siguro, tinadouble check lang din nila, baka nagkamali ako. Pero guys, ayaw nila maniwala na female nga. So, buti na lang, nandun si auntie, nakakuha ako ng barangay ID doon. So, PhilHealth ID dito na ako sa Cavite kumuha. Napansin din ng ate sa nag-a-assist ng mga ID yung female din. So, nagtanong din siya, tapos, explain ko lang sa kanya, gets niya na rin agad. Tapos, yun, medyo na-amaze siya. Tapos, siguro, kaya hindi niya na hiningi yung PSA ko dahil natuwa nga siya. Pero, yun, so far, okay naman. Okay, yun. So, napanood nyo na yung dating ako, 2019, ang tagal na. So, ngayon, marami na akong IDs na nakuha. So, unahin natin yung, siguro yung passport na lang muna. Kasi, major ID. So, dun sa passport na yon, unang punta ko, akala ko complete requirements na ako. Yun pala, may kulang akong ID. Pero, yun yung una kong naalala bago ko gawin tong video na to. Pero, nung after that, tawag ito, kompleto naman pala talaga ako na dala ko yung birth certificate, NBI, ang dami ko supporting documents talaga kasi ready ako eh. Tapos, nagkataon lang na talagang mahigpit yung napuntahan kong staff na hindi na kulang talaga kasi parang hindi sila primary ID, mga secondary, ganon. Umuwi ako that time kasi akala ko kulang nga, ganon. Dapat pala hindi ako umuwi and then dapat pala sinubukan ko ipakita yung COMELEC ID ko kasi baka naman tanggapin kasi primary ID pa rin naman yun. And then, di naman siya nagulat sa ano ko, or at least yun yung nakikita ko, walang gulat sa kanyang appearance. The second time around, dala ko na yung mga ID ko. Dala ko rin yung COMELEC ID ko in case na hanapin niya, or yun. Tapos ang nangyari, napunta ako sa staff na hindi naman ganun kahigpit. So, hindi ko na nilabas yung aking COMELEC ID na sobrang layo na nga ng itsura ko doon. Hi, Cooper. Ito nga palang anak namin ni Chabeb. So, ayun, okay naman. Naging okay na yung passport ko. And parang the next month nakuha ko naman. Tapos, pag-usapan naman natin yung pinaka-latest na ID ko, which is yung driver's license ID. So, ayun, ganoon din naman. Prepared ako mag-explain and prepared ako. May dala ako mga supporting documents. And then, wala talaga ding gulat dun. Sa Taguig yun sa Taguig ako kumuha. So, nung student license ko, student permit, wala namang any questions. Tapos, yung pangalawang punta ko doon is non-pro. So, napansin ko guys, sa pagkuha ko ng driver's license, may step doon na parang ihiwalay yung male sa female. Yan ay yung part na magbabayad
or biometrics, yung kukunan yung ano mo, yung kukunan ng picture, tsaka yung itong mga ano mo, yung mga daliri, ganun. Kung saan pinapunta yung men, doon din ako pumunta. Kasi awkward naman kung pupunta ka sa female, di ba? Tapos papatuin, tapos kailangan pa mag-explain, ganun. Yun yung iniisip ko. Pagdating naman doon sa actual exam, or yung magdadrive ka na, wala naman dong male or female, ganun, basta pila. Tapos tatawagin, ganun. Tapos yun, wala sila akong napansin na nagtaka sila or siguro sanay na sila sa mga trans men or trans women. Pero ayun, super smooth ng transaction ko, wala akong naging problema sa driver's license ko. Yun na, ito yung tips ko para sa mga trans men. Siguro na-apply na rin sa mga trans women kasi yun nga, dahil na pag nag-hormones, hindi na nagmamatch yung mga lumang ID natin sa kasalukuyan nating itsura. Tip number 1 ko sa inyo is lagi kayong maghahanda ng supporting documents nga, yung halimbawa mga barangay ID, police ID, basta lahat ng may ID kayo, kunin nyo. So, supporting documents. So, in case na wala pa, pwede kayong kumuha ng barangay ID, tapos police ID, tapos isa sa mga major ID is yung postal ID. Tapos, ayun, always be ready sa explanation na kung just in case lang na magtanong sila. And then, I think very very open or very aware na yung mga staffs, mga nag-a-assist sa atin, mga government employees. And then, syempre, may mga government employees na rin na tulad natin, trans men or trans women. Yun, pag ginawa nyo tong tips ko is hindi na kayo mahihirapan. Pagdating naman sa mga private companies tulad ng remittances, ganun, medyo awkward lang pag tinawag nila kayong ma'am, in case trans man kayo, medyo, nakaka-dysphoria. So, pwede nyo gawin is, pwede kayo mag-attach ng note. Pwede nyo i-note doon na pilido na lang yung tawagin. Or kung may ID kayo, tulad ng Trans Masculine Philippines, pwede nyo i-attach doon. Kayo kung may naiisip pa kayong tips, comment nyo guys. Kasi tulungan natin ng isa't isa. So, yun yung mga naiisip kong tips sa video na to. So, I hope nakatulong itong video na to. Please like naman guys kung nakatulong para malaman ko na nakatulong itong video na to sa inyo. And then, subscribe kayo kung hindi pa. Yung nangangailangan ng supply nyo, testosterone, mga supply for us trans men, punta kayo sa Euphoria Supply. Shop ko po yan. So, ayun guys, thank you. Panoorin nyo tong video na to, baka makatulong din sa inyo.